Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Good evening po sa inyong lahat. Kagaya ng nabanggit ho, tayo ay nasa ika-16 na linggo na sa karaniwang panahon. Napakabilis ho ng panahon at patuloy tayo nananalangin kaisa ng ating mga kababayan, halos ng buong bansa dahil sa napakasamang panahon na takot ako doon na. Ano nangyari doon? Kaboses ko? Nangyari doon? Mukhang tatawagin ko si Father Josie Sikia. Technical problem po yan. Technical problem. Ganyan talaga pag live. No? Live kasi tayo naka-online. Talagang ayaw tumigil. Hindi niyo pa ba ititigil yan? Pwede na. Sige. Tatakot ako. Kala ko bilang may katabi nagsasalita. No? Well, tayo ay nasa ika-16 na linggo sa karaniwang panahon and we continue to pray for our country. No? Kahit na tayo po ay ganito ang sinasapit, meron pang mga mas matinding nangyayari sa bansa ngayon dahil sa masamang panahon. So we pray for the safety of everyone. No? At ngayon pong araw na ito, nagpapatuloy din, hindi lang ang sama ng panahon, kundi meron pang isang mahalagang ganap ang simbahan ngayon dito sa Pilipinas, yung tinatawag nating Philippine Conference on New Evangelization or PCNE. Isang dekada mahigit na. This is the 11th year of PCNE and we are grateful na ang ating pong simbahan ay may naipadalang delegates dyan. Ang ilan sa ating mga officers ng PPC ay pangalawang araw na nilang dumadalo. Bukas ang huling araw. Taon-taon may mga tema. Ang tema this year ay sa mga Bisaya na sa mga Bisayang mga kapatid natin, ito'y mahalagang salita para sa inyo. Ang tema ay padayon. Beautiful Visayan word. Na padayon. Ang ibig sabihin ay to go on. Magpatuloy. To continue. To move forward. Napakahalaga ng salita at napakaganda ng kahulugan ng salitang ito. Tuloy lang. Ika nga sa ating mga regular na pag-uusap-usap, tuloy mo lang. Sa kabila ng maraming hamon, pagsubok, sabi ni Cardinal Advincula sa misa, magpadayon kita. Magpatuloy tayo. Ito yung sinasabi rin ni San Pablo sa ikalawang pagbasa. Binaliwala niya ang maraming pagsubok na pinagdadaanan upang maipagpatuloy nilang ipahayag ang mabuting balita. So, mga kapatid, let me remind you, hindi excuse na tayo ay nagsiserve na sa simbahan, palasimba, na tayo ay may mga debosyon. Hindi tayo excuse sa mga hamon at pagsubok ng buhay. At yan ang nais sabihin ng Panginoon sa atin ngayon. Padayon kita. Magpadayon kita. Magpatuloy tayo. At kahit sa kabila ng pagkakamali, pagkakadapa, o kahit mula sa isang masakit at mahirap na karanasan, tuloy lang. Kaya ang tanong, ngayong linggong ito, kaya mo pa ba at tinutuloy mo pa rin ba ang mga mabubuti at mga tamang bagay sa buhay mo? Paano mo ipinapanalo araw-araw ang mabubuti at tama sa buhay mo? Ang ganda ng talinghaga natin ngayon. Ang ebanghelyo natin ngayon, si Kristo bilang taong totoo, nakipagkaibigan din siya. At yung ating mga binanggit na tauhan sa ebanghelyo ngayon ay ang mga tinuturing na matalik na kaibigan ni Kristo nung siya'y nasa mundo. Si Maria at si Marta. Mga kapatid din ni
Lazaro. So meron din siyang group of friends. You know, lagi ko sinasabi ito sa mga nakakausap ko. You may not be a friend of all, but you try to be a friend to all. Hindi mo kinakailangan maging kaibigan ka ng lahat. Nababaliin mo pati prinsipyo mo. Na ipagpapalit mo pati mabubuting ugali mo sa ngalan lang ng mga taong gusto mong tawagin kang kaibigan. Siguro hindi ka kaibigan ng lahat. Pero dahil sa kabutihan mo, piliin mo maging kaibigan sa lahat. At si Kristo, kaibigan niya si Maria at Marta. Kaya marahil, very close na sila. Kaya nang dumalaw si Kristo sa kanilang bahay, anong ginawa ng magkapatid? Si Marta, dumiretso ng kusina. Oh, may mga ganyan tayong mga kasama. Diretso ng kusina kagad, nagluto kagad, hinanda kagad. Marahil alam na niya ang favorite ni Jesus. Di ba ganun ho kayo mga magulang? Pag dumadalaw ang anak mo, alam mo na kung anong favorite niya eh. Bilang beses ko na kinakwento ito. Pag umuwi ako ng bahay noon, burito ko adobong atay ng manok. Pag uuwi ako, adobong atay ng manok. Minsan may nakita ko, ibang ulam. Sabi ko, wow, mang, sarap sinigang. Hindi sa'yo yan, ito sa'yo. Kasi paborito mo to. Utang na loob. Kumakain din ako ng ibang pagkain. But of course, as a mother, that is your joy. To give what is not only good, but beautiful for us. But delicious for us. Kaya si Marta, dumiretso. Itong si Maria, anong ginawa niya? Pag-upo ni Kristo, abay tumabi at nakinig. Alam niyo po, ang kwento ng magkapatid na ito ay hindi tungkol sa kung sino ang tama at mali sa pinili. Dahil parehong mabuti ang pinili ng magkapatid. At ito naman ang sabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon, Marta, Marta, isa lamang ang talagang kailangan. Magkakaiba tayo ng ating pinipili. Magkakaiba tayo ng pamamaraan. Isa lang daw ang tunay na kailangan. Siguraduhin natin, mabuti ang ating pinipili. Ang mahalaga, nagmumula sa kabutihan ng loob mo at para sa ikabubuti mo at ng ibang tao, ang pinipili mo. You know, kay Saint Benedict, sa Benedictine Order, ang tawag sa buhay ng dalawang magkapatid na ito ay yung kanilang itinuro at kanilang pinahahalagahang ora et labora. Prayer and works. Parehong mahalaga yun. Pagbutihin mo ang pagdarasal mo, pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo. Gawin mo ito pareho ng mabuti. Hindi nagdadasal ka lang ng mabuti, pero tamad ka. Hindi naman pwedeng masipag ka, trabaho ng trabaho kahit linggo, pero sa pagdarasal, mas tamad ka. Pareho mong gawin ng mabuti. Pray well and work well. That will make you a better person. A good person. Yung piliin pa rin nating maging mabuti. Alam nyo, blessed na blessed ang araw na ito para sa mga bata at kabataan natin sa parokya. Kaninang umaga, sa kabutihang loob ng isang departamento sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ilang mga bata sa community natin kasamang ating education ministry ang tumanggap na naman ng libreng party, may pagkain, may gift giving na naman ng mga school supplies. At alam mo ninyo ang espesyal, may Jollibee. Yung ating mga kabataan naman, ang ating Parish Youth Ministry, nandoon sa Lay 4 sa San Carlos Seminary, umaattend sa kabila ng matinding ulan ng team building at leadership training. Sabi ko, baka mainggit. Sabi ko, Brother Joniel, order tayo ng donut. Order kami ng donut. Pinag-grab. Abay, sumagot yung rider. Nandito na po ako, nandito na po. Tuloy-tuloy. Sabi ko, doon sa kasama sa taga Lay Force,
Andiyan na daw po yung order, pakikuha. Sabi, Father, wala eh. So, tinawag ngayon sa buong compound ng San Carlos. CCTV, chinek. Wala pong pumasok na rider. Ako'y kinakabahan na. Abay, malaki-laki rin ho yung aking in-order. Sabi ko, hayaan mo na lang. Hindi. Ako, nagalit yung mga taga-Layfors. Nagagalit sila for me. Hindi, Father, hindi pwede. Pumunta tayo. Doon sa Pinagbilan, sinamahan nila ako. Siguro mga 6 sila. Sila yung mga palaban. Pupuntahan natin. Mukhang naloko tayo. Pagdating ho doon sa in-orderan, sila muna kumakausap. Maya sabi, ito si Father. Pagharap ko po doon sa cashier, Father Hans, pa-bless naman po. Sakristan niyo po yung anak ko dati. O, paano pa ako magagalit? O, paano pa kami mang-aaway? Yung mga kasama ko, biglang nawala sa tabi ko, naupo na bigla. Ito yung magandang paalala sa atin. To choose to be good. Alam nyo, iniisip ko na lang, kasi baka bike lang, baka nahulog. Baka may pinagbigyan. Pero alam nyo po, biglang hindi na makontak, nawala na yung profile, so kayo na po ang humusga. Basta salamat sa Diyos, hindi kami nagalit. Hindi namin binulyawan. Bumili pa nga ako eh. Yun lang, di man lang nagbigay ng discount, naloko na nga ako. Pero mga kapatid, sa ika-5 araw ng nobinaryo natin kay Saint Charbel, alam nyo, napakaganda. Nandito na tayo sa punto na kung saan nagkasakit si Saint Charbel. December 16, 1898, na-stroke si Saint Charbel. Habang siya ay nagdadasal, 8 araw, tiniis niya ang matinding pagkakasakit. Tahimik niyang tiniis sa pananalangin. December 24, Bispiras ng Pasko, 1898, payapa siyang binawian ng buhay. Napakalamig. Kaya kaunti lang ang naka-attend ng kanyang libing. At pagtapos lamang po nung araw ng kanyang libing, ilang araw lamang nakita ng maraming tao na may liwanag na lumalabas sa kanyang libingan. 1950, sa harap ng mga pare, ng mga kinatawan ng gobyerno, ng mga doktor, binuksan nila ang libingan. 1898, namatay. 1950, binuksan. Buong-buo ang kanyang katawan. Incorrupt. Mga kapatid, sa pagkapatuloy ng misa natin, ito ang dasal natin, na sana yung kabutihan natin, kahit mawala na tayo sa mundong ito, ay magliwanag pa rin. Katulad ng kay Saint Charbel. Kaya huwag niyong babaliwalain. Ipagtanggol at ipaglaban natin ang anumang mabuti pa ring meron tayo sa kalooban natin. Dahil pag tayo ay nawala na sa mundong ito, ang maiiwan ay ang ginawa mo. Isa lang daw ang kailangan. Sikapin nating maging mabuti. Amen. Tumayo.